Hello, magandang araw mga kababayan ko. Magandang araw. So, meron akong napansin lang do sa mga comments ni Sir Donsky, yung video na nireakan ko kagabi. Binabasa ko eh. Meron ditong isang comment unang-una. Walang takot talaga si Donsky. Isipin mo, nagpatay pang ilaw sa gitna ng klaseng lugar na ganyan. Di ba ang creepy? Buti na lang may mga pangontra si Idol. Wag lang mga taong buhay ang masasagupa mo, Idol. O nga pala, may pangontra siya, si Sir Donsky. May pangontra siya. So, dala mo nung time na yon? Yung mga pangontra mo, kaya So, ibig sabihin, lahat ng i-explore mo, pwede mo na lang ipalusot na may dala kasi akong pangontra kaya wala nagpapakita. Diba? Then dito, meron akong, kagabi ko pa to, pinost ko to kagabi ko to nabasa itong comment dito Ito, si Arnie Balsita. Sabi ni Arnie Balsita, sabi niya dito, hindi naman normal na daanan ng tao yung lugar na yan, Lodi. Paano nasabi ng mga tao na may nagpapakita dyan kung hindi naman daanan ng tao yan? Makes sense, di ba? Paano nasabi ng mga tao na may nagpapakita dyan? Then, may kwento ka pa dyan na yung babaeng ni-rape dyan ay inabangan. Tingnan nga natin. Diba? Nagkakaroon na ng isip yung yung mga nanonood sa iyo Tama po kayo, lalo na babae yung dadaan, di ba? Ano yung intro mo dito? Pagod ng gabi sa inyong lahat. Ginabi talaga tayo, no? Kasi kanina talagang pagod na ako sa biyahe, tapos yun, nag-camping tayo at nakaidlip naman ako doon kahit may mga something na naglalakad-lakad sa tuwing paidlip ako doon sa tent. Ngayon guys, nandito na tayo sa area. Lalakarin lang natin konti, no? At ang area na yan ay talagang sinabi nila dito na mayroon daw panggagahasan yung nangyayari at yun nga, nagmumulto. At ituturo ko rin sa inyo kasi yung nagsabi sa atin, doon lang sabi ko sa kanya na huwag kang sasama. Ituturo niya daw sa inyo, pero yung nagsabi, wag daw sasama. Ito yung major red flag na ginawa ni Donsky na, kasi parang on the spot siya nag-isip dito ng kwento niya 'Di ba? Nakita mo yung post ni Donsky? Kasi as he go along, nag-iimbento siya ng istorya niya. Kasi nag-conflict sa isip niya na paano nila nasasabi na alam ko? So may sinabi na lang siya, may tinuro siya doon na nagturo sa kanya. Without even knowing na magbabackfire sa kanya yon, dahil paano niya nalaman yung lugar kung saang banda dyan kung hindi niya pinasama yung nagturo, di ba? Umulto. At ituturo ko rin sa inyo. Tama, ituturo ko rin sa inyo. Biglang split seconds na realize niya na paano ko maituturo nga pala, first time ko dito. Kaya ito yung sinabi niya. Nag-post siya, di ba? Ang tagal ng post niya dahil na-realize niya na sablay yung sinabi niya. Na paano niya nga maituturo yon kung first time niya lang doon sa lugar. Tama ha? At yun nga, nagmumulto. At ituturo ko rin sa inyo. Di ba? Kruk, 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 kruk. Ituturo ko rin sa inyo, sabay post siya na realize niya. Paano ko ituturo? First time ko lang dito. Ito yung sinabi niya. Kasi yung nagsabi sa atin, doon lang sabi ko sa kanya na huwag kang sasama. Ako. Doon lang. Di ba? Pero sabi mo, ikaw lang mag-isa dyan, nag-camping ka. Di ba? Conflicting men Di ba? Hindi mo man lang in-interview yung nagsabi sa'yo. Tapos yung sinabi mo dito, huwag kang sasama. Sa atin guys, yung side pala dito sa kaliwa, doon pala may daanan din dito na yung... Nabubulol siya sinungaling to Daanan kasi yun. Doon daw inabangan yung babae. Diyan inabangan yung babae, daanan daw yun. Wala naman trail men damuhan Kaya nga nahalata nung mga nanonood sa'yo na paano
Paano may hindi naman daanan yung tinuturo mo. Tamo ha, doon daw inabangan yung babae. Pero ang sabi niya dito sa bandang 16 minutes, panoorin natin ha. Bandang 16 minutes mo ba yun sinabi? Ayan guys. Diyan guys, may daanan dyan. No? Asan? May mga kabayan doon sa kabila dito. Walang daanan. Ang nangyayari daw guys. Inaabangan na pala dito yung... Hindi naman daan. Di puntahan mo kung saan inabangan. Walang daan dyan, men. Inimbento mo lang eh. Babae. At nung pagkadaan dito sa babae, ayun nga, dinala dito. Paano mo nalaman na dyan dinala? Hindi mo nga pinasama yung yung nagturo sa'yo. Di ba? Paano mo nalaman na dyan dinala? Alam mo, as if mali ba na lang kung ikaw yung rapist na umano doon sa babae, alam mo talaga. Pero kung hindi ikaw, paano mo nalaman? At ang sabi pa guys, hindi lang isa ang gumawa nun. Pero, hindi na huli yung gumawa nun. Hindi na huli. Kasi nga, hindi natin madodocument, di ba? Ayun Matahimik siya. Wala kang daan na tinuro, inabangan doon, tapos paano mo nalaman yun, di ba? Anyway, proceed tayo dito sa main content natin, no? Ito yung kay Kuya Red naman, black entity naman to. Panoorin natin. Pwede ba kayo magpakita sa amin? So, yan na naman tayo mga kababayan, no? May nakita na naman si Kuya Red na na itim doon. Han, parang may mata siya. Wala namang mata eh, ikaw naman. Parang may mata, buhok lang yan, men. Yan Han, binalik niyan. Ano ang nangyari sa akin? Angela, hindi ko rin alam. Angela. Kung ikaw ay kaluluwa, pwede ka bang gumawa ng ingay? Saan ka ba nilibing? Dito ka ba nilibing? Malapit dito? Mabigat talaga. Actually, kung gaganyan-ganyan kayo, crime scene yan, men. Di ba? Mabigat dito. Itong mga taong to hindi nag-iisip yung magiging consequence ng mga dinadaldal nila, no? Parang sa kanila okay lang. As long as may nabasa ako ditong comment, basahin natin. Natawa ako eh. Sabi ganito isa. Sabi nito isa, gustong-gusto kong manood kay Kuya Red. Kaso ito si Bongo TV, panira naman kasi nagbubuking. Hindi naman, di ba? Malay mo mali naman ako at malay mo totoo naman itong vlog nila Kuya Red. Hello mga idol, ito na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Red, and welcome na naman po sa isa na namang kwento tungkol sa mundo ng kababalaghan. Andito tayo ngayon sa tinuturi kong inkantado na lugar kasi marami ang naniniwala dito na ito daw ay lugar ng engkanto. Kaya lang hindi natin maaalis sa isip natin na posible din na mayroong mga kaluluwa na nagpapakita dito na minsan ay inaakalang engkanto. Kasi sabi nga nila, itong lugar na ito daw ay pinagkukutaan dati ng mga Hapon during Second World War. So, alam niyo naman, kung kayo ay taga-subaybay ni Kuya Red, alam niyo naman na wala na tayong masyadong koneksyon o hindi na natin binibigyan ng atensyon yung mga engkanto. Pero yung mga kaluluwa, yun talaga yung sadya natin na sila ay matulungan natin, lalong-lalo na yung mga nakakulong para sila ay makatawid papunta sa paraiso. So yan mga idol, no? Hindi ako nag-iisa ngayon, kasama ko si Aloha Ghost Adventures. So pakisuportahan po yung channel niya. At gagamit tayo ng equipment ngayon mga idol para makausap natin kung itong nagpapakita dito ay talagang mga engkanto o ito ay mga nakakulong na kaluluwa na nangangailangan ng tulong. So yan mga idol, no? So sa hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. At huwag niyong kalimutan ang channel ni Aloha
Ghost Adventures. Kaya huwag natin patagalin to. Tara na. Yan mga idol, no? So medyo hindi ganun kalakas yung flashlight natin, ha? Kasi kung ito man ay mga engkanto yung nandito, at least hindi natin sila masaktan sa sobrang lakas ng ilaw natin. So hopefully makita ninyo, ha? Yan. So gagamit tayo mga equipment mamaya, pero mamaya na konti. Medyo itutur ko muna kayo sa lugar. So sabi nila mga idol, etong banda rito, since napakalawak nito, yan, dito daw dati, banda dyan, ay pinagkukutaan daw yan ng mga Hapon. Ito yung panahon na parang umaatras na. Ito na naman yun, same as nung kay Donsky, yung banda rito. Kasi wala namang ano dyan eh, wala namang pwede kang paggawa ng landmark dyan eh. Well, pwede siguro nangyari, may pumunta na sila dyan before at tinur na sila Kuya Red. Pwede nangyari yon. Diba? Pero yung halimbawa yung ngayon lang kayo pumunta dyan, then magbablog at sasabihin mo banda dito. Kahit pa sabihin sa inyo na kinwento yan eh. By kwento, hindi mo malalaman dapat kung anong lugar dyan kasi wala naman landmark dyan. Same as nung kay Donsky, no? Alam ni Donsky kung saang banda doon pinatay. Pero, first time niya lang makapunta doon. Kinwento lang sa kanya, pero alam niya yung exact pwesto kung saan pinatay. Doon palang huli mo ng imbento eh. Sila. Doon na tayo sa may nagpapakita. Malupit yung nagpapakita, men eh. Wow. Parang galing dyan eh. Parang galing sa Balete. Pwede ka bang magpakita sa amin ngayon? Sabi nila meron daw nagpapakita dito. Hindi ko lang alam kung kayo ay kaluluwa, pero nandito ako para sa kaluluwa, hindi para sa mga engkanto. Pwede ba kayong magpakita sa amin? Yan mga idols, baka ito yung sinasabi nila na kastilyo. Ha? Ano? Angela. Yung ba yung pangalan ng nagpapakita dito, Angela? Pwede ka bang magpakita? Yan mga idol, no? So hindi ko ito napansin, pero dito, ay nako, hindi ko lang siya nakita. Weird naman eh, may anino men eh. Kita sa amin, Angela? Siguro. Sabi niya siguro. So magpapakita ka sa amin ngayon. Asan ka na? Kalimitan yung mga ginagawa ng mga ghost hunters ito, wala namang resolution eh, no? Asan na din magpapakita, tapos pag nagpakita, wala namang resolution. Parang kinontent lang talaga. Sabi niya siguro eh. Ikaw ba'y kaluluwa o isa kang engkanto? Sige po, huwag ka matakot sa amin. Para marinig namin kung saan ka. Hindi kami nandito para saktan kayo, ha? Andito kami para makipag-usap. Kasi ang layunin talaga namin para matulungan kayo kung kayo man ay kaluluwa. Pero sa mga engkanto, wala na kaming ano. Sige po. Pwede ba kayo magpakita sa amin? Han. Pinsala. Ano yan? Ikaw ba si Angela? Ay, mga idol, hindi ko alam kung kita nyo, ha? Ito yung nakakaano dito, men. Di ba? Nakita mo na ito,
'Diba? Same question ko. Bakit hindi mo diretsuhin? Tingnan natin kung gagawin ni Kuya Red dyan, 'di ba? So nakita maliwanag ito na 'yon, ano. Yan na yung ito na yung Nakita, andyan nga ho, sabi ko sa'yo, di ba? Oh. Angela, ikaw ba ikaluluwa? Nakita na, no? Pwede ba tayong mag-usap? Wow. Lapit ako ha. Lalapit si Kuya Red. Wow. Han, parang may matahan. Ang signal doon ay lalapit ako ha, umalis ka na diyan. Tamo. Han, parang may mata. Asan ang mata diyan? Hindi, wait lang. Intindihin nga natin. Sabi kasi ni Kuya Red, parang may mata daw. Wow. Han, parang may matahan. May mata daw, ano? May mata. Tingnan nga natin kung ano yung sinasabing mata dito. Mata. Asan yung mata? Gusto ko makita yung mata. Parang may mata siya. Wala naman eh. Wala naman mata, Kuya Red eh. Kuya Red naman. O anong gagawin natin? Oh my goodness. Sige. Tara na. Lalapitan na ni Angela? Kuya Red. Kayo po ba ikaluluwa? Asan na ano? Dito, Han. Wait lang ha. Gusto makita yung ano yung si Angela eh. Oh. Oh my goodness. Angela? Kayo po ba ikaluluwa? Han, Okay. mano ka dito, Han. Sige. Ha? Kaya nga, baka mano ka eh. Baka madulas ka. Gusto ko makita yon. Wala, hindi lilibutin ni Kuya Red. Han, Diba? baka may ahas, Han, ha? Palusot mo na lang yung may ahas eh. Nangyari sa akin. Yan, Han, binalik niya, Han. Ano ang nangyari sa akin? Wala! Puta, may nakita ka ng ano, i-explore mo na yung camera mo, Kuya Red naman eh. Ano ba? Nakaka-frustrate manood ng video. Wala na akong energy. Angela, hindi ko rin alam. Kung ikaw ay kaluluwa... Bakit tumigil na kayo dyan, men? Nandiyan sa gilid-gilid yon. Bakit tumigil ka na dyan? Mga idol, nagdadisip tayo dito. O tama, uunahin ni Kuya Red yung kaliwa! Nasa kanan pumunta si Angela! Baka may ahas kasi. Oh, baka may ahas. Baka may ahas sa taas mo itututok yung camera? Baka may ahas. Baka may ahas. Inilibing. Sabi niya inilibing. Wala! Diyos ko naman. Dito ka ba pinatay? Sa kanan pumunta si Angela, nag-explore kayo sa kaliwa. Alam mo, may intindihan ko once nagkamali ka eh, di ba? Na pag sa kanan pumunta kaliwa, ilang beses na ba nating napapansin yan? Kung saan pumupunta yung multo, yun lagi yung iniiwasan niya. Di ba? Totoo ba ako? Si Angela, saan ba pumunta si Angela? Ito ha. Tingnan natin kung saan pupunta si Angela. Pambihira, Kuya Red. Oh, ayun si Angela ha. Wow. Naglalakad si Angela. Ay, Diyos ko. Ayun si Angela. Naglalakad si Angela pakanan. O, pakanan ang lakad ni Angela, no? Goodness. O, ngayon pupuntahan ni Kuya Red. Magde-delay pa muna yan si Kuya Red. Siyempre, baka may ahas. Yan na naman sasabihin niya na eh. Para magkaroon ng reason para bagalan. Oh. Lakad na tayo! Tara! Time is gold, Kuya Red. Time is gold. Ha? Diba? Ha? Mano ka? Ha? Ha? Kasi hindi pa nakakalampas yung kasabwat nila eh. Wala na si Angela, Kuya Red. Bandang kanan naglakad si Angela eh. Bandang kanan. O, kanan tayo. Kanan. Kakanan tayo. Asan na? Sige, mag-worry pa tayo sa ahas. O, yun, sinisilip na ni Kuya Red sa kanan. O, binawi uli. Punyeta. Tinututok sa, o paglabas. Si Angela! Nakakalampas na si Angela! Kung ikaw ay kaluluwa, pwede ka bang gumawa ng Ay, naku. Angela! isip tayo dito? Angela, nasan ka na? Ahas kasi. May ahas sa taas natin itututok kasi may ahas.
Sabi niya inilibing. Angela. Oh, dahil Angela, sa kanan ka pumunta, Angela. Sa kaliwa kami mag-e-explore. Oh, putang ina talaga. Di ba? Ay, Diyos ko. Han, sobrang bigat dito, Han. Ha? Cocula Kilobot. Sabi niya kakilakilabot. Kakilakilabot yung paglibing. Kakilakilabot yung paglibing. Angela, kung naalala mo, saan ka ba nilibing? Dito ka ba nilibing? Angela, Malapit dito? Angela. Sige po. Bigat. Kusa ka Tingnan sa natin. Lux. Ng Draco sa... Tapos magpo-protection prayer ka. Hinahanap mo nga tapos itataboy mo ng protection prayer, pambihira. Yung conclusion na lang, since lahat ng mga susunod dito ay puro ka-bullshitan na naman ang mangyayari, di ba? Yung conclusion na lang tayo. Galaw dito. Tumayo yung bahay dito doon. Ha? Tumayo yung buhok. Ano nangyari sa'yo? Oh, diba, nagsimula nung may humawak sa likod ko. Tapos ayun, parang nagpaparamdam na siya sa akin. Ano sa tingin mo? Kaluluwa. Kasi Parehas yata may third eye itong mag-asawa na to no? Kasi parehas sila nakita. naman magwi-waste ng time yung engkanto, di ba? Kaya lang, kanina naniniwala ako na mayroong engkanto. At yung paglapit natin doon kanina, binira ako kaagad eh. Wala yung natin, kwintas. Kaya medyo talagang hindi ako makahinga. Ako yung tinitira niya. Hindi ko alam sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Simula ng doon lang na. Kanya-kanya kayo invento. Ikaw lang tinitira kasi ikaw lang yung nagdadrama. Doon lang siya nagsimula. Pero ang daming boses. Ang dami nila. I hear voices in my head. Hindi ko They magka-type come yun to kanina. me. They understand. They talk to me. Para lumamig o They sumakit talk yung to me. Kilala nyo yun? Yung ni Randy Orton. Yung theme. I hear voices in my head. They come to me. They understand. They talk to me. Ano nararamdaman mo? Yung parang nandyan siya. Tapos mahawakan. Baba na tayo. Doon. Mumawak ka sa likod. Malamig. Diba huli na yung malamig? Ayan. So mga idol, naniniwala ako na nung paglapit natin na sinabi nila na hindi namin siya kilalaan, sabi niya. Oo. Parang sabi niya hindi kilala. Siguro. Parang sinabi niya. Siguro yun. So siguro yung nagsabi na hindi kilala, engkanto talaga yun. Tapos si Angela. Si Angela, Puro siguro, puro speculations, nire-review nila ngayon yung mga kabulshit na naniniwala ginawa ako nila. na kaluluwa. I hear voices in my Iniiwanan head. natin yung kwintas natin ay meron talaga They come nagpapakita. to me. They understand. They talk to me. At naniniwala ako na yun talaga ay kaluluwa, yung nandun. Na si Angela. Mag-usap nga tayo mga kababayan ko. Ano na rin ako, tinatamad na rin ako mag-react eh. Naniniwala kayo doon, min? Parang same routine na lang lagi eh. Ang mangyayari, may magpapakita, may dadaan, tapos, alam mo yon biglang susunggab. Wala namang mangyayari. 'Di ba? Tapos, magpo-protection prayer. Ano na-accomplish kaya ng mga videos nila? 'Di ba? Ano na-accomplish? Unang-una, ito minsan, alam nyo ba ang purpose kung bakit nanonood tayo ng mga ghost hunting videos? 'Di ba? Halimbawa, unang-una diyan, isa sa mga purpose ay gustong ma-explore yung lugar. Kalimitan yan, ang mga nagkiklik na mga ghost hunting videos, pag may isang lugar na napamalita na haunted, pupuntahan nila. 'Di ba? Kasama sa sa pag-e-enjoy yun eh. Pangalawa, makita talaga yung proof na ang mga multo ay nag-e-exist. Pangatlo,
kailangan magkaroon ng resolution. After nung nangyari, ano ba yung nangyari? Na-prove ba natin na may multo doon? Napalayas ba natin? Kasi yun yung mga yun yung mga purpose kung bakit pumunta ka sa isang lugar Now, 'di ba? Paano mo ma-accomplish lahat yung kung paulit-ulit ka sa isang lugar at paulit-ulit yung nangyayari? 'Di ba, men? Parang I don't know pero feeling ko napuntahan na nila dati ang lugar na yan Alam mo yung basta may ma-content ka lang, pumunta ka doon para may mailathala ka lang. 'Di ba? Dati noon, alam mo na napapansin ko, parang tinatamad na rin sila sa ginagawa nila Hindi na nila ginagawa ito out of passion. Ginagawa na lang nila ito para alam mo yon, yung para kumita na lang talaga. No? Kasi nung mga una pa siguro nag-e-enjoy pa sila nung una, Ito parang burden na sa kanila Kaya tuloy nababawasan na yung quality ng video niyo. Although na peke pa rin yung ginawa niyo nung una, at least kahit papaano may effort pa kayo nung una, men Mga bahay pa yung pinupuntahan nyo noon at talagang planado yung pagkaka-scripted nyo dati. Ngayon, men, ang nangyayari, napapansin ko, yung katamaran na lang, yung pupunta na lang dito, biglang may magpapakita na lang dun sa isang tabi, then, di ba, magkukwentuhan na lang tayo na wala na tayo nasusolve. Di ba, men? Hindi kayo mga supporters nito, ano ba yan, sulit na sulit ba sa inyo yon? Hindi ko sinasabing huwag kayo manood yan, pero dumarating kasi yung time, lalo na sa mga comments na nababasa ko doon, na full support idol, pero I doubt kung kinumpleto nyo itong video na pinanood nyo. Hindi nyo na to kinukumpleto Kasi sa ayat sa gusto nyo, wala nang kwenta, men Kahit pa sabihin mong, wag na nating tingnan yung authenticity ng video, i-out na natin yung pagiging fake niya sa totoo. Let's say, sabihin na natin totoo to, pero you can't deny the fact na wala nang kwenta yung video. Diba? I-critic ko siya sa entertainment value niya. Wala naman Burnout na kami. Minsan, predictable na yung mangyayari Kita mo yon yung halimbawa may dadaan na multo na pupunta sa kanan. Predictable na Bigla na lang may isip natin na yan ay pupunta sa kaliwa. Di ba, men? Hindi ko na rin siya mareakan ng maayos. Parang dumadating na kayo sa level ni 88 sa akin. Ako tumigil na ako kay 88 Nagkaroon lang ako ng content kay 88 kagabi. Pero yung, alam mo yon, parang wala na Parang tamad na ako talaga Kay Donsky medyo interesting pa Kasi si Donsky naman kahit papaano nakakatawa si Donsky pag nag-explore. Yung feel niya na akala niya totoo yung ginagawa niya pero bunging na may thrill pa rin, men Unlike yung sa'yo, seryoso ka na alam naman natin ka-bullshitan yung ginagawa. 'Di ba, men? Wala na rin 'di ba? Nagre-reflect naman sa mga videos ni Kuya Red Pero mo 377k subscribers. Mga nanonood sa iyo 4.5k, 12k, 18k. Kahit pa sabihin mong ano yan, men umabot ka pa ng 30 mil na nanonood sa iyo subscribers mo 377. Biruin mo 3 months ago 9.6k lang yung nanood sa iyo. Ano na ba nangyayari sa channel nito? 5.1k. Pambihira. 4 months ago 7.8k. Pero dumadating naman talaga yan sa buhay ng YouTuber. Kaya lang, kasi ang unang lalabanan mo dito, kung mananawa na ba sa'yo yung mga manonood, di ba? Maybe yung ibang nanonood sa akin, nananawa na rin, kasi paulit-ulit lang naman yung ginagawa ko dito. Pero I don't care. Kasi hindi ko naman priority talaga ang kumita dito
Hindi ko priority. Ang priority ko magsabi ng totoo. Kaya expect nyo, kung mananawa man kayo sa ginagawa nyo sa akin, ay sa ginagawa ko dito. Lumilipad na kasi isip ko eh. 'Di ba? Kung mananawa man kayo sa ginagawa ko dito, I can't blame you. Kasi paulit-ulit lang naman din ang ginagawa kong pagre-react eh. Kasi yung nire-reactan ko paulit-ulit na rin. Pero ang burden kasi nito nasa kanila. Kasi kailangan nila yan para mabuhay eh. 'Di ba? Actually, to ginagawa ko, motivation na rin to eh. Para ma-improve nila yung product nila. Kaya lang, 'di ba, men? Kasi doon na sila naging komportable diyan sa ginagawa nila na yan. Anyway, mga kababayan ko, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.